Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon po sa Indogabos mga tugang. And welcome naman po sa Sarong Simana. Ngunyan na actually first week of the Lenten season. Ano? Ngunyan na Simana mga tugang. Petsa 27 kang bulan ning Pebrero 2023 aldaw ning Lunes. Ini po si Father Butz Bombase OP sa tuwing aning programang Marahay na Hapon. Kumusta po kamo ngunyan aldaw? Medyo baga malipot-lipot na naman, ano? Grabe talaga kasubag ugma kasi kasubag aga, medyo makusog-kusog na naman pati sa duros, pati sa uran-uran, ano? So mag-ingat-ingat tabi kita ta dipisil magkahilang, ano? At pinapangadya ni Father Butz na sana dahil man lugod kamong magkamati-mati na magayon ang saindong pagmati ta mag-iriba-iba kita, ano? So welcome po at pwede po kamo magduman sa DCGB News Online, ano? Ito baga sa Facebook yan mga tugang para parang magkadarangugan kita, pwede ka mong sa kuya, mag-message, ano? Kung ano ang gusto niyong message, ano, anything na makakapakarhay kan sa tuyang buhay, ano? So, pwede yan mga tugang sa DCGB News Online. Paki-share po tabi nindo. Pakatapos paki-like naman iyo ano kayong ginigibo ko nga ni na kita sharing, ano, at the same time ma-like parang so iba naman makadangog sa mga amigo nindo. At the same time pwede po kamo aduman sa 0925-811-3851 mag-text sa kuya sa smart ko yan, o duman sa sakuyang Globe number sa 0966-533-8475. Ano, sa Globe number ko naman. Ito sa smart number. Ano, at the same time, pinabati ko po ang gabos na nagdadaog sa mga transistor sa 729 kilohertz. Ano. By the way, gusto ko ring batiin, ano, sabi ko kasugma kasi nagmisa po ako, nagbalik girare ako diyan sa Legazpi City Jail. Nag-ano na po naman girare kita. Yun, apostolate ko rin po kasi yan eh. Ever since naging pare ako, kaya itong panahon na kahito sa Manila, ano? So, nandun ako sa parish priest ako sa UST 1984 hanggang 1993. Sa apostolate ko maliban sa parokya, ako po ay nagsisilbi din personal apostolate sa mga tugangtang mga nasa kulungan, ano, sa Manila City Jail kay itong panahon, ano, kay itong nabalik ako digdi kay itong 1997, nagmimisa-misa man kita girare dyan. Pagkatapos nakabalik ako niyan 2013, nagpunang ano kasi on and off eh. On and off lang ang sakuyang paglilingkod diyan. Pero ako naman kasi available lang. Pasabi, Father, pwede ka po bang magministeryo sa kulungan? Ay syempre okay lang because I love people na sabi nga people deprived of liberty. Hindi naman kasi lahat na nandiyan sa kulungan may kasalanan eh. O sabi natin kriminal eh. May mga tao naman talaga, alam ko, kasi meron kaming kasamahan. Pero after 5 years, pinalaya. Hindi naman pala totoo. Pero naghirap talaga siya, 5 years. Duman sa Apare. Ano? Inakusa siya ng rape. Yung pala, hindi naman pala tunay, hindi naman talaga rape. Ano? Na talagang na-frame lang. Pero grabe.
perspektios niya. Kaya gusto kong batiin po ang mga tugang tangyaon dyan sa nagdadahugo niyan sa Legazpi City Jail. Ano? Sabi ko kasi kung igwasan ng radyo. Anyway, sabi ko, magiging regular naman ang sakuyang pagpunta sa inda at least magtao ang spiritual support. Yan. Ano? So, magayon nagibuot ang mga tugang na di kita baga manghusga. Magayon yan eh. Wag mo sasabihin, mga tao nasa kulungan, pabayaan mo mabulok yan. Di man tabi. Mali po yan. Ano? Alam mo, kahit may mga halimbawa, may tugang ka na nakulong, ay alagaan mo yan. Sabi ko nga miski nga nanay, tatay, na ang sayang aki nakulong, di niya pababayaan sa kulungan. Ano? So ago, halimbawa, nakulong, di mo pabayaan so ago mo, o so aki mo, kundi atamanon mo man. From time to time, bibisitahon. Hindi, so agom, sabi, okay, ikaw, criminal ka, kaya maagom na akong iba. May data man ito. Mga tugang, yan, magay na ministeryo yan, magay na ministry yan mga tugang, na sa tuyang, sabi ka nga na ngunyan baga, sabi ko na igwa kita ng mga challenge na sa Lenten season, ano? So anyway, ngunyan na Lenten season, ngayon na February 27, ang saro sa challenge na magayon nagibuhon tangani iniho, pray for a random person. Pray for his or her welfare. Yan, magayon nagibuhon ini mga tugang. Ngunyan na aldaw, ano? Challenge iniho. Sisa pinapangadji mo. Bako yung pag nangangadji kita, pinapangadji ta sana, so pang kaipuhan ta, so sa diri ta sana. Bako man tabi, mas magayon manggiraray, na ipangadji taman, so mga tao, miski nga dahil takabisto, ano ginigi mo, pinapangadji ko, miski ito mga gadan, miski dahil ko man kabisto, pag may nahiling akong nasa batan ako bagang funeral car or may pag nag-agi ako duman sa sementeryo, biniblisan ko, inarugan ko kaan. Lord, sana ito mga gadan niya sa purgatorio, mga nagadan na yan, kaawaan mo at sana Lord, dahil ko man sinda kabisto, dahil ko man sinda pariente, dahil ko man ano-ano senda, pero Lord, bahala ka na tabi, maawa ka naman sa kanila. Yun, magayunan yan mga tugang. Yun na nga sa mga ministeryo ko, maliban sa media ministry, ining prison ministry. Kaya nga nung inalok ako, Father, pwede ka ba uli? Kasi alam mo, nung pandemic, natigil yan. Dahil nadagos yan. Kaya haloy man kami, almost 3 years Almost 3 years na dahil kami nakapag-ministeryo duman. Pero ngayon, balik girare ako dyan, sa Manila City Jail. Dapos na ito. Pagyaon ako sa Manila. Pero pagyaon ako din sa Legazpi, ito na nga, inapo din ako, pwede ka magtabang. Iyo, sabi ko, no problem. Mas magayon po na makatabang permita. At least, makapagtaumaning spiritual services sa mga tugang tana sa kulungan. So, yan po. Kaya, kahit miski di akong kabisto duman, di akong duman, pero ang importante, mahiling ta si Kristo sa lambang saro. Yung baga, kasi saro baga, sa ebanghelyo mo niyan, magayunon kung babasahon ta ang ebanghelyo mo niyan aldaw, magayon ang mensahe ng Panginoon, nang ako'y nasa kulungan, binisita mo ba ako? Yung last judgment sa Matthew 25, magayunon Kaya sa tuyang pagirumdumang giraray. So anyway, ang challenge ko niya daw, pray. Ipangadji niya to ang mga tao at random. Pray a random person. Pray for his or her welfare. O si Simon, magayon niyan kasi kita nagiging intercessor. Yan. Yung baga ang importante, kita gabos nagiging intercessor.
taga-pamagitan kita gabos. Magayon yan eh. Di kita nagpapabaya. Yan, yung pagurulayan ta. So, hapot ko sa inyo, kayo po ba talagang ipangadji ang ibang tao o mangadji kita para sa satuin sa diri sana? Yan ang hapot ni Father Boots. Pwede ka mo mag-text sa kuya. Importante baga yan? Importante bang mangadji kita, ipangadji? Kaya nga baga, ipapangadji ta, miski dahil ta kabisto, ipapangadji ta. Yan importante. Pray for a person, kahit hindi mo kilala, o kahit kung si isay man, pray for a person yung kasayang welfare. Magayunan iyan mga tugang nagibuhon. Kasi saro sa mga ngunyan na kwaresma, saro sa mga magayunon na pinagigibo sa tuya ng simbahan ay ang pagpapangadji, prayer. Okay? Prayer. Kaya magayunon baga. So ngani, actually, malalabanan ta ang anumang tukso if we are in communion with the Spirit, with God. Okay? Kasi nga, if we are in union with God, God is powerful than the devil. Kakayanin natin. Kakayanin natin. Actually, may bago palang program pa tuwing Saturday, Kaya natin yan. Yan sa DCGB. Kaya natin. Lalong-lalo na kung kita ay nagtatarabangan, kita nagkukooperar sa lambang saro, bako yung kanya-kanya, data kaya kung kanya-kanya eh. Ang importante mga tugang, talagang nagkakatulungan tayo. Walang sabi nga, ay maisipon ining taong iniho. Walang mga ganon. Kasi ang mga tao, kasi minsan palaisip, nag-iisip, yung baga maisipon. Sa Bicol baga, ang arog kita kaan, yung taong yan, mapagkwenta. Alam mo, kung nagigisabi nga ni, pag nagibo kita ng karahayan, di mo pagkwenta. Sige lang, gawa ka na ng gawa. Wala, hindi yung, binigyan na kita ng ganito, binigyan na kita ng ganyan. Okay lang yun. For after all, bibigyan ka pa ng Panginoon. Anyway, mga tugan yan, pagurulayan ta. Yung challenge na pray for a random person. Pangadji ta. Halimbawa mo niya, nagdadaog ka mo sa tuya sa programang Maray na Hapon. Siguro, habang ka mo nagdadaog, pwede yung nangangadji ka mo. Lord, inspire mo po, lalo si Father Boots, parang kami ay lalong ma-inspire din. O bagay yan. Importante yan. Mga G ka mo. Mga G kita perme. Bako para sa satuyang sa diri, kundi mga G kita para sa ibang tao. Yan. Yan ang gusto kong ipaabot sa inyo mga tugang ta. Sa pagpapangadji o sa pagpapamibi, di kita namimibi para sa satuyang pangsadiri lamang. Okay? Anyway, babalik gira si Father Boots pagkatapos ka mga pagirumdom. Ang oras mga tugang ngunyan ay 16 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng today's spaghetti sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price na 115 pesos and 25 centavos lang. Pag today's spaghetti sauce na, ang wais spaghetti. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Immigration
Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghiranyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong mang lutuin, magical. Mga classmates, maghirilingan na naman kita! The Legazpi Chinese High School invites you to the Golden Grand Reunion Batch 1973. The Legazpi Chinese High School Golden Grand Reunion Batch 1973 on March 9 to 11, 2023. Reminisce our good gold days and let's have fun! Other alumni are welcome to join. For more details, contact Lito Ku at 0917-208-5977 or Ana Gusayko at 0917-836-4112. The Legazpi Chinese High School Golden Grand Reunion Batch 1973 on March 9 to 11, 2023. See you, mga classmates! 500 taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa Okay iyong mga tugang, biyaya. balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. At gusto ko pong batiin si G. Lovenia Neric na naghihiling sa tuya, watching live from Kamalig Albay. Oh, thank you very much, G. At sana ito nga ni na ipangaji mo, G, ano? Pangaji mo ako, ipangaji mo sisay mga tao na bakula sa itong kabistuta, kundi sinasabi, pray for a random person. Pero halimbawa, may naramdaman kang tao, ipangaji mo kasi ini ang challenge ng Unyanal daw na petsa 27. Actually, sinasabi nga, this is ilang pangilang aldaw na iniyo. Nagpunggita kang 22, 23, 24, 25, 26, 27, pang-anom na aldaw iniho na. 6-day challenge na sa 40 days of Lent. Ano, kung 40 days pa. Pero kasi 40 days igwa pa ning na kita ning 35 days pa. 34 days pa pala. So, bago matapos ang 40 days ng Kwaresma. So, sabi kong aral daw, talagang makakatabang ang pagsiselebrar kang Kwaresma. Sabi ko sa inyo mga tugang, ang Kwaresma, bako sa nainihong panahon na kung saan na pagtitika, paggibo ng penance, pagpepenitensya, kundi may benepisyo. May maitatao ni sa tuya. Ano bang karahayan na imitatao sa satuya sa panahon ng Kwaresma? Sabi ko nga ni, more on practice. Practice ka nag-iinsayo ka. Pag nagpa-practice ka, nag-iinsayo ka. Pag nag-iinsayo ka, so, alimbawa, you build character. Ang problema kasi may mga tao they want reputation, but they do not build character. Importante sa tao naman, hindi naman yung talaga kasi anuhin mo ang reputasyon kung wala ka namang karakter, ugali. Yun importante sa buhay.
Kaya magayon niyan. Gusto ko rin batiin si Manay Ampi, Amparo Botora Cuesta sa naghiling sa tuyang ngunyan dyan sa Manila. Kumusta dyan Manay Ampi? Sana yan. Importante, dainanggad kita, mapagal, mga G. Sige lang. Yan, permi kong bigsasabi nga ni, sa mga tao na dai ka mo mapagal. Sige, mga G ka sana. Ano ba Father, mga G? Sabi ko nga ni kasuhapon duman sa Legazpi City Jail, na importante na gibuhon ta na mag-arang sana permi sa Diyos. Taday kita pababayaan ng Diyos eh. Sabi ko nga ni, kahapon kung nagsimba ka mo mga tugang, nadawog nindos itong ebanghelyo, manunungod sa pagwagi laban sa tukso. Tulong beses baga tinukso si Jesus. Sa Bicol, ang tukso ay sugot, sinugot. Tulong sugot. Pero anong ginibo ni Kristo? Nakano siya, nakalampas siya, na-overcome niya ito, nagwagi siya, hindi siya natalo. Ano talaga siya natalo? Kasi aram niya, kaiba-iba niya ang Diyos. Yung baga, yun, importante, kaiba-iba mo ang Diyos. Pag kaiba-iba taang makusog, di makusog kita. Baga, yan importante. Halimbawa, suaki nga ni, binakalan ng kawatan. Pagkatapos sa kawatan niya, na duman sa dakula o nagapo, hiro yung sugapo, di niya mahiro-hiro. Nag-agi sa iyang tatay. Anong nangyari nonoy? Yun, na laruan ko tay, na ng gapo. Ano tayo, di mo ko inapod. Yun. Ang kusog mo, kusog ko. Ang kusog mo, kusog ko, ni makurusog kita. Ang problema nga minsan kaya, di kita nag-aarang sa Diyos na takaya ta. May mga bagay na pwede natin sabihin na kaya, pero alam mo, mas magayon pag nag-aarang kita sa Diyos, pero kitang nagpapangadji. Yan, importante yan eh. Kasi ang pagpapangadji, nagpapakusog yan. Kaya, importante, pray for the person. Ipangadji mo, kung si Sai, halimbawa, pangadji mo, kung may naisip ka, na sarong tao, o ano man, ipangadji mo. Importante magayon na yan. Sabi nga ni, yan ang connection natin sa Diyos eh. Mga G per me. Kailan ako, Father, titigil mga G? Pag nagadang ka na. Yun. Habang tayo nabubuhay, just like breathing, keep uniting yourself because alam mo naman ang pang-G on prayer is more on uniting with God. It is not so much yung tinatawag natin blah 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 with God, or words, the multiplication of words. Hindi po eh. Can you pray without words? Yes. By simply say, Lord, sabi nga, magayitong pang-G, Lord, yaon ako digdi. Mag-speak, Lord, your servant is listening. Magayunon iyan eh. Actually, ang prayer is more on listening to God eh. It is not talking to God. Kadaklan kaya sa tuya, huna ang pagpapangadji, talking to God. Talk to God. Dahil man tabi. Or sabihin mo, dapat mag-memorize ka. Dahil man tabi, minsan, kaya itong Paris Priest ako, nagpakumpisal ako sa mga first communicants. Pagkatapos, so sarong aki, naghihibi. Naghihibi ta. Pinagalitan daw siya ng isang sarong padi na kairiba ko na, tinawag yung, yung katikista, hindi pa pala marunong mag-act of contrition ito. Bakit pinakukumpisan mo? Hindi ka makamag-memorize ng act of contrition. Pinagalitan. So, lumapit sa akin yung katikista, sabi sa kuya, Father, pasensya na.
Yung batang ito natatakot magkumpisal. Halika, Nonoy, halika. Okay. Hayaan mo. Kung hindi mo memorize ang ano, simple sabi, Lord, sorry na po. Ayoko nang gawin ng kasalanan ko. Yun lang, tama na yun eh. Yun lang naman eh. Kasi mahaba yun eh, yung act of contrition. Mahaba. Hindi na nangangulugan. Pag hindi memorize ang prayer, hindi ka pakikinggan ni Lord. Kasi minsan nakala kasi natin, dapat ang prayer, you have to memorize. I don't agree with that. I would rather say, internalize, not memorize. Ano? Kasi kahit nagdarasal ka ng rosaryo, nagdarasal ka ng anuman, kung ano naman, simply verbalize lang yan, memorize lang yan, walang pagkakaiba yan sa dasal ng parot. Yung parot na tinuruan ng madre, ang galing magrosaryo. Very clear. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ang galing! Pero anong pagkakaiba ng dasal ng parot sa dasal isang bata na Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee? O kahit hindi niya masabot ang sayang pagpapangadji, pero ulok sa buot, pakikinggan siya ng Panginoon. Bako niyo? Hunata kaya pagpapangadji kay puwan, i-memorize mo yan. Dapat arug ka ini. Too much formality. Magayon man yan, pero that's ang importante mga tugang sa pagpapangadji is not to memorize but internalize. Anong ibig sabihin ng internalize? Sa puso mo, sa buhay mo. Halimbawa, dasal ka ng Our Father. Ano ang ibig sabihin ng Our Father? Ama namin. So, may ama. Ang Diyos, ama. Yung ama, yung relasyon mo. Yan importante. Yan ang minsan na, masyado kita minsan, pagdating sa prayer, masyado ta kayong abad ka ni, formality. Nawawala na yung personal. Magayon baga mga tugang, igwa kita ng personal relationship with God. Kaya nga, dipisil baga makiulay sa taong, kahit miski sa tao, miski sa Diyos, na day kang relasyon, dipisil. Dipisil talaga. Kaya nga dapat talaga igwa kita ng relasyon sa Diyos. Yan. But anyway, babalik ginari si Father Boots mga tugang. Pagkatapos kang pagpapagirumdom, ang oras ngunyan, 30 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indokang. Today's Spaghetti. Ang Wise Spaghetti. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar.
in celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. Daang taong biyaya. Salamat, Panginoon. Okay mga tugang, gusto ko pong batiin ang nagse-celebrate at nag-celebrate pala ng kumpleanyo, pinapabati ni Chris, ang kanyang brother-in-law, birthday kahapon, si Alex Baharo, ang kapatid ko na si Maricel Baharo, birthday bukas. Thank you, Chris, Okay. May tawag si ganito, si 8425. Good afternoon. Yes. Yes, good afternoon. Ako, simple po na pangadji na nasabutan ko. Tigpapangadji ko ang mga nagpapakalalaking pareho ni Jesus. Ang mga nagpapakababae na tumboy na pareho ni Maria. Very good. Ang papakalalaki nag-stand to be a husband sa tumboy niyang tigmamahal ang puso niya para sa mga tumboy na si Jose. Ayun. Pangadjiyon. Yeah, thank you very much. 845, tama. Pangadji tayo yan, pagpapangadji ba kaya? Bako man sana itong gusto kong ipangadji, so ganito. Kaya sabi, ipangadji ta sa mga, sabi nga ni, so nagpakalalaki, magpakababae, yan ang importante mga tugang. Magayon ito sila min 845 na talaga, na padagos kitang mga G, ipangadji ta sana yan. So mga tawong naninindigan lalo na, kaya ngayon yung challenge ng ngunyan daw. Ika-anom na daw, ang challenge ngunyan, pray at random person. Pray for their welfare. And ipagpangadji ta sa sendang karahayan. Ipangadji ta kami kasi walang nangangadji sa inda. O kung alam mo dahil ko itong malingawan so itong sinabi ka itong minsan ka itong Paris Priest pa ako ka ito sa Manawag, nag-a-attend ako ning retreat duman sa Archdiocese of Lingayen Dagupan, si Bishop Sok pang ka itong panahon. Miski mo niya si Bishop Sok pa rin sa Lingayen Dagupan. Alam mo ang sinabi niya, yung nga ni pag-abot sa pagpapangaji, di kita manghusga. Halimbawa, susarong padi na medyo nadidipisilan, sasabihin, Father, I will pray for you. Yung magayon na yan. Kaysa, yung taong yan, yung padi yan, di nangangadji. Nanghusga ka na. Dapat, ang magayon nun, dahil mo aram ang pinanggagalingan yan. Minsan, dahil talam ang punot dulo ng problema ng tao. Kaya, better pray. It's better to pray than to talk about or inaapot ang gossip. Ipagdasal mo na lang. Mahiling mo sa sarong tao na arog kayo ng pigigibo. Anong gibuan mo? Ipangadji mo o ipamalita mo o ichismis mo? Yan. May data baga iyan mga tugang. Mas magayon manggiraray na pag may nahiling ka o may nabalitaan ka o pade, o madre, o taong simbahan, na dahil nagigibo ng karahayan, o miski ito mga sa politiko na dahil nagigibo ng karahayan, ang magayon ka ng primerong gibon, ipangadji ta. Bako niyo? Pray. Ipangadji ta. Pero wag naman yung ipapahiya mo. Kasi minsan nangyayari yan kaya ito bagang panahon, narumduman ko pati yan, although, gusto ko lang ibalik na sana wag na mangyari. Kaya itong panahon na ako involved din sa charismatic renewal, igwa na yung mga pangadjion, di ba? Parang bago intercessory prayer na.
may papangadji na, magadji. Tapos may dadagog ako, magadji. Magayon na ang intensyon sana na ipangadji niya yung kanyang asawa, ipangadji niya sa iyang kapitbahay na may kabit o ganito. Pero ang nangyari, pinangalanan pa niya yung tao. Alam mo na mga tao, chismosa na kasama doon sa prayer meeting, di nalaman tuloy, di kala tuloy yung problema. Pinag-usapan na tuloy, naging chismis na. Sabi, Lord, ipagdasal natin si kumaring bla bla bla, yung pangalan, na kasi siya ay may ginawang kasalanan sa kanyang asawa. Parang pangungumpisal na yon. Mali po yan. Huwag nating gagawin yan. Ipagdasal natin si Father Boots Bombase kasi may nakita kung kasama niyang babae. Hindi mo alam yung kasama kong babae, kapatid ko. Nasa Amerika na siya ngayon. Sinamahan ko na sa Manila. Yun. Hindi mo kilala. Akala mo pag sabi ko nga doon kahapon sa mga tao doon sa kulungan sa Manila City Jail, Legazpi City Jail, sabi ko, alam mo, mag-ingat tayo. We have to verify first. Huwag tayo manghusga. Kaya sabi ko, salip na mag-isip ka, salip na mag-chismis ka, ipagdasal mo na lang. Kaysa manira ka pa ng tao. Yan ang problema, kadakulong kay mga tao na gustong maging self-righteous. Yung mga self-righteous na huna mo sinda na ang mga banal. Huna mo sinda na ang mga makadiyos. Sobra naman tabi yan. Nayman, pray. Pray for any people or any person. Pray at a random person. Okay? Pray for any person. Kung sisay naisip mo, ipagdasal mo yan. Sutugang mo o amigo mo. So mga nasaktan mo, lalo na ito, pray for those who persecute you. Yan, importante bagay yan. Importante mga tugang yan. Kasi dakulaon talaga ang magiging buta kung kita nangangadji. Kasi naiiba ang satuyang pag-iisip. Kaya sabi nga ni, parang malinawan ang satuyang pag-iisip, importante mga tugang, na kita mga G. Yun baga, dakulaw nang naitatao sa tuya pagpapangaji. Kaya ngunyan ang challenge, pray for any person na naisip mo ngayon. Halimbawa, nagdadaog ka ngunyan. Naisip mo itong nagawan mo ng masama. Okay? Naisip mo yung pangalan ng ito. Sabi mo, Lord, I ask forgiveness. Okay? And I pray for that person. Magayunan mga tugang yan. Kung hindi pa siya ready na ikaw patawadon, at least ikaw, you intercede na, Lord, naghagad pa ako ng tawad na patawadon manlugod ako ni ganito. Lord, ipagdasal mo. Sabi ko, ang pagdasal digdi, ang pagpapangadigdi mga tugang, bako masupangagio na kay puan maghanap ka ng words, or kaya magayon baga ang definition kang prayer. Ang definition o kahulugan ng prayer is lifting up of our minds and our heart to God. So in other words, itinataas ta ang satuyang puso, itinataas ta ang satuyang isip sa kagurangnan. Yun, kaya itinataas, bakong ibinababa, kundi itinataas. We lift up somebody to the Lord. Magayunon Magayunon nagibuon na sa panahon ngayon na Kwaresma mga tugang, magayunon nagibuon tayan. Kaya ngunya na aldaw, ang challenge, ngunya na aldaw, 40 days in challenge, 40 days challenge sa parang pagkatapos kang 40 days, ay, kaya-kaya na natin. Magayon ang programa ngunya sa DCGB tuwing Sabado. Kaya ta. Kaya mo. Kaya mo talaga yan. Kaya mga tugang napakahalaga na kita ay makakabangon kasi kaya ta. Okay, yan, arugani,
kaya tang mga G, bako niyo? No, kasi minsan, sabi niya, ay, hindi ko kaya, Father. Hindi ko kaya. Hindi, kaya mo yan. Kaya mo. Madali mo sa mga G. Oh, kasi masan, sabi kasi ninda, Father, di ko kaya mga G, taday man ako, Father, memorize, di akong may memorize na pang G-on. Dahil, simple lang. Kaya mo mga G. Simple lang. Lord, nandito po ako. Okay? Yun. Nakikinig po ako kung anong gusto mong gawin ko. Yun. Siyempre, gusto ang sasabihin sa inyo, Lord, okay, magibo ka ng karahayan. Ano? Yun, magibo ka ng ikakarahay. Yan. Importante yan. Kaya, ang taong nangangaji, magayon ng bagayan eh. Sa Tagalog, dasal. Okay? So, magayon nun kasi ikaw ay nadadalangin at nagkakaroon ng asal. Yan. Yun, dasal, dalangin at asal. So, ibinubuga ng taong nagdarasal ay mabuting asal. Hindi pwedeng nagdarasal pagkatapos may masamang asal. Hindi po yan. Ang tunay na dasal ay talagang nakakapagbigay sa tuya ng kagayunan sa buhay. Nakakatabang. Bago niyo? Yan, importante. Magayon ang ibanghelyong ngunyan, mga tugang, talaga nagpapagirumdum sa tuya. Ano? So, hali sa ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 25, ang talata 31 hanggang 46, ito po, ini ang huling paghukom. Ano? At sabi dito, paghihiwalay. Ano? Paghihiwalay ng tupa at saka kambing. Ano? Sinabihan ng hari sa mga nasa kanan niya at nasa kaliwa, ganito ang sinasabi, okay, na ako, sabi dito, napakaganda itong sinasabi, pagpapagirumdum sa tuya. Lalo na sa mga taong nagugutom, nauuhaw, mga dayuhan, hubad, may sakit, o nakabilanggo. O mga tao, ano bang ginagawa natin sa kanila? Ano? So, ang maganda ito ito, talagang sinasabi ko kung ano daw ang ginawa natin sa ating kapwa, ginawa rin natin yan sa Diyos. Okay? Napakaganda ito. Kaya pagirumdum sa tuwa mga tugang. But anyway, babalik gira si Father Butch sa last part ng sa tuwang programa. Ang oras ko niyan is 45 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, cincha boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Live. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plan sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. 500 taong biyaya
Okay mga tugang, balik po kita sa last part ng programa Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. Sige, at siguro naman habang kamo nagdadawog sa tuyang niya na hapon, de kamo nakakalingaw na mga G. Mga G. Kasi importante yan eh. Sabi ko kasi ginigibutan na pray for one another. Pray. Ito challenge na kunya daw. Pray for any person. Pray for any person. Ipagdasal mo sila. Maganda ito eh. Well, sa Ebanghelyo nga ngayon na araw na ito, itong talinhaga na last judgment. Yung mga nagugutom. Kasi tuwing Kwaresma, may programa ang inaapod na Alay Kapwa. Yan, magayon na yan eh. Yung Alay Kapwang ito? Tayo ay nag-aalay sa kapwa. Paano tayo nag-aalay sa kapwa? Tayo ay nagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Sabi nga nila dito sa Ebanghelyo, napakaganda ito eh. Sa mga nagugutom, ating pinapakain. Sa mga nauuhaw, binibigyan natin siyang inumin. At sa mga dayuhan, pinatutuloy natin. Sa walang suot, dinadamitan natin. Sa mga may sakit o nasa bilangguan, atin sila inaalagaan. Yun. At dito nga sabi, yun, sinasabi sa inyo, ang di ninyo ginawa sa isa sa maliliit na ito ay hindi nyo ginawa sa Diyos. Kaya importante mga tugang na gawin natin. Kahit hindi natin sabi nga kilala, hindi natin sila, wala tayong relasyon sa kanila, hindi natin sila kadugo. Ang importante mga tugang ay nagtatabangan kita. Yeah. So sabi nga, maipadama, ipahiling ta, maramdaman ninda na may Diyos na mahabagin, mapagmahal, at maawain. Yan ang importante. Kaya lalo yan ang hamon sa tuya mga Kristiyano eh. Hamon na hamon. Talagang hamon sa atin yan. Na tayo mga nananampalataya sa Diyos, may pakita natin sa mga nagdududa sa Diyos o sa hindi mga nananalig sa Diyos na may Diyos talaga. Na Diyos mapagmahal. Hindi Diyos na mapanghusga. Ang kadalasan kasi, ang naipapadama natin sa mga tao eh. Minsan tayo mga Katoliko, ang pinapadama natin sa mga tao, ang Diyos na mapanghusga. Na ikaw may kasalanan ka, impyerno ka. Yun, ganun ba? Hindi po eh. Sana hamon sa atin na iparanas natin, ipadama natin, ipaalam natin sa mga tao na may Diyos na hindi mapanghusga, kundi na Diyos na puno ng awa. Yan ay napakahalaga. Okay? Sabi nga, nagmamasid tuwina ang Panginoon sa ating mga gawa habang patuloy tayo sa paglalakbay ng buhay. Yan naman talaga eh. Nandiyan lagi nakamasid ang Diyos. Sabi nga, sa katapusan, tayo ay huhusgahan batay sa ating gawa at relasyon sa kapwa, lalo't hindi sa maliliit nating kapatid. Kaya kung anong ginawa natin sa ating kapatid, yun din. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya mas maganda na tayo ay maging kasangkapan ng Diyos. Hindi tayo huhusgahan sa dami ng ating yaman o ari-arian o karangalan na natanggap natin sa mundo. Hindi tayo huhusgahan na, ikaw, dahil marami kang alam tungkol sa Biblia, punta ka sa langit. Hindi. O ikaw, palagi nakikitang nagdarasal, punta ka sa langit. Kung halimbawa, yung pagdarasal natin, yung pagbabasa natin ng Biblia, ay hindi naman talaga nakakatulong sa kapwa sapagkat tayo mapang-apis sa kapwa, ay hindi rin. Kaya nga, sabi ko, maganda mga tugang na tayo nakakilala sa Diyos, yung ating dasal,
yung ating mga gawang kabutihan, ay talagang ito ay para talaga sa ating may padama ang kabutihan ng Diyos. Okay? So, kaya hindi sa dami ng yaman o karangalan o achievements mo dito sa lupa na tayo pupunta sa langit. Actually, isa lang naman yata ang itatanong sa atin eh. Have you loved your neighbor as yourself? Yan. Minahal mo ba? Okay? O si 8245 nag-apod giraray. Good afternoon, 845. Kuman po ako, Father, na napagsawsaw ni Judas sa pag-ibig ni Maria kay Jesus, daiman lugod magmansa sa mga biktima kang rapist. Okay. Biktima kang rapist. Okay. Ako, Father, salamat. Okay, sige, pagdasal natin. Okay, pagdasal natin, okay? Okay, thank you, verse 845. Pagdasal natin lagi, ano? Kasi sabi ko nga nining hamon sa tuyang niya na ipagnaji ta permi yan. Okay? So padagos sa mga tugang na talagang alagaan natin ang mga kapatid natin, lalo na yung mga maliliit na kapatid natin, mga dukha, mga nagugutom, nauuhaw, may sakit, dayuhan at bilanggo. Ano? Sabi nga, sila ay mga malapit sa Panginoon na marapat natin bahagi na ng biyayang ipinagkalob sa atin ng Panginoon. Isang hamon ang maging mukha ng awa ng Diyos sa mundo. Yan. So tayo ay maging mukha ng Diyos. Magayon ng mga tugang ngayon na sabing, nahihiling ko ang Diyos sa imo. Ano? Yan importante kay mga Kristiyano, kitang mga Katoliko. Sana ining hamon, lalo sa panahon ng Kwaresma, na sinasabi natin na nahiling ko ang Diyos sa imo. Father, nahiling ko. Ano? Ipakita natin na may Diyos. Ipalaman natin na may Diyos. Kasi pwede mangyari na marami tayong alam sa Biblia, marami tayong alam sa Katoliko, pero hindi nararamdaman ng Diyos eh. Ang layo. Ano? Kasi hindi nararamdaman. Parang sinasabi na ang importante mga tugang talagang nararamdaman. Ano? So, naway kalugdan tayo ng Diyos hindi sa dami ng bunga ng lupa na inani at tinipon, kundi kahit sa isang dakot na bigas na buong pusong ibinigay sa ating kapwa na nagugutom. Yan, importante yan. Kahit hindi naman sinasabi, ibigay mo ang lahat. Ang importante mga tugang na may naitatabang kita. Sa panahon ng Kwaresma, ini po ang sa tuya. Sinasabi nga ni, kahit sa pangajion, may kakatabang ka na. Ano? Kasi minsan, ang kadaklan baga, ay, di ako pwede makatabang. Pero alam mo, simulan mo muna. Kung bako man pinansyal, simulan mo muna. Mapun mo na kita sa pagtabang sa kapwa. Papaano? Pangaji. No? Pangaji. Importante yan. Lord, itong mga nangyari duman sa Syria, sa Turkey, itong mga nangyari ng Gadan, sa Lindol, pangaji ta. Miski, yaon duman sa ito mga tugang ta, mga nag-rescue duman sa dumbaga sa sa crash dyan sa Mayon. Ipangaji ta itong mga Mayon rescuers na ito. Ipangaji ta. Makatabang man kita na in a way, mahiling mo na may nagibo ka pala. Yun. Ang importante mga tugang, may magigibo kita. May magiginibo kita. Kasi minsan sabi, wala kitang magiginibo. Ano wala kang magiginibo? May magigibo ka. No? May magiginibo kita. But anyway, mga tugang, inabot na naman tayo ng oras ng pamamahalam. Sana kita ay may magiginibo. Ano? Huwag mo sabihin, wala akong magiginibo. May magiginibo kita. Ang sarutang gibuhon, iningani, ipangaji. Ang ngunya na sa tuyang abot kini inihong hamon o challenge ini
pray for any person. Pray for their welfare, pray for them. Okay, pangadji ta, Lord, dahil mo tabi sila pabayaan. Okay? So, ngunyan, nangangadji kita, Lord, ito mga nagdawag ngunyan na hapon sa programang Maray na hapon, dahil mo mantabi sila pabayaan. Tabangin mo po sinda sa inyong mga pangangaipo. Naniniwala po kami na kami ay palagi mong gagabayan, pagtatanggol sa masama, at kami maging kasangkapan mo sa lahat ng oras sa aming kapwa. So ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon tagapagligtas, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, abangan po ang susunod na programang Usapan Pamilya. Ini po si Father Boots Bombase OP na nagbo-broadcast ko niyan sa Kuyang Kwarto digdi sa St. Raymond of Peñafort Convent, UST Legazpi. Nagsasabing, Diyos maray na hapon po sa Indogabos at nawa tayong lahat ay pagpalain ng Diyos. Bye-bye!